Kaya buksan po natin ang ating mga banal sa kasulatan at ating pong papatuloy ang ating pag-aaral. Ito po ay dun sa ating natapos noong nakaraang mga pag-aaral. Ito po yung ating huling talata na binasa dito po sa Roma 9:28. Yung po yung sinasabi rito, sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paiikliin. Yung pong mga ginawa ng Panginoon, sapagkat kanya isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paiikliin. Yung pong mga bagay na ito ay sabi ay tatapusin at paiikliin. Sapagkat alam po natin yung mga nakaraan na noon nating napag-aralan na yung sabi dito sa aklat ng Roma sa na tayo na nga po ba ang dinatnan ng katapusan ng panahon. Dito nga po sa Roma yung ating nabasa noon dito sa ako po pala yun sa unang Korinto kapitulo 10 sa talatang 11, sapagkat dito nga po yung sinabi ng ating napag-aralan na noong nakaraan, sinasabi ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawag ng sulat ng pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng panahon. Ito po yung ating alamin kung tayo na nga po ba sa panahon ito ang dinatnan ng katapusan ng panahon. At tayo na nga po ba yung sinasabi sa ikalawang Timoteo 3:1 na sinasabi, datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Yung nga po ang ating aalamin kung tayo na po ba ay nasa huling araw na. Sapagkat yun nga po sinabi sa ating pinag-aaralan na sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paiikliin. Kung makikita na po natin sa panahong ito, may sabi pa rin nga po dito sa unang Korinto kapitulo 7 sa talatang 29, kaya ay dito po sinasabi, ngunit sinabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging gaya ng tulad sa wala. Pinaikli na nga po ba ang panahon? Kaya makikita natin kung pinaikli na po ba sa panahon ito ang mga panahon. Sapagkat ang ating Panginoon po ay nahayag sa mga huling panahon. At sa panahon ito po ba ay pinaikli na. Yun po yung nabasa natin noon sa unang Pedro kapitulo 1 talatang 20 na sinasabi na nakilala ng una bago itatag ang salipon, at tutukoy po dito ang ating Panginoon Kristo. Ngunit inahayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Siya po ay nahayag na sa mga huling panahon dahil sa atin. Kaya nga ito po ang ating aalamin. Tayo po ba ay nasa huling panahon? Tayo na po ba ang dinatnan ng katapusan ng mga panahon? At tayo po ba ay nasa huling araw na? Kaya nga sabi ang lahat ng mga bagay ay tatapusin at paiikliin. Bakit po? Ang tanong ay bakit po ito'y paiikliin at tatapusin? Ang sabi nga po dito, kaya po ito'y tatapusin at paiikliin. Ang sabi po sa aklat ng Marcos kapitulo 13 talatang 20, sapagkat ang sabi po dito, at malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw ay walang laman na makaliligtas. Kaya nga po ito po'y tatapusin at paiikliin. Dahil nga po sabi, malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw ay walang laman na makaliligtas.
Dapat dahil sa mga hirang, ito po dahil po doon sa mga hirang na kanyang hinirang, ay pinaiiklinan niya ang mga araw. Pinaikli na po ang mga araw. Kaya kung makikita po natin sa panahong ito, ay pinaikli na nga po ba sa panahon natin ito ang mga araw? Sabi nga ng iba, life is too short. Maiksi na po. Bakit po ang buhay ng mga tao ngayon? Maiksi na po. Kumpara sa panahong una na sinasabi dito sa banal na kasulatan, kung makikita po natin kung pag-aaralan nyo, sa panahon po ni Noe, ang buhay po ng tao sa panahong iyon ay umaabot ng 900 mahigit na taon. Ang pinakang naging mahaba ang buhay ay si Matusalem. Si Noe po, kung inyong pag-aaralan sa banal na kasulatan, siya po'y nabuhay ng 950. Gaano po kahaba noon ang buhay ng tao. Sa panahon po din yun, si Matusalem ay 900 at 99. Siya po ang pinakamahaba. Ngayon, sa panahon po naman ni Abraham, ay yun po kasi hindi na po nasulat ang ibang mga sa banal na kasulatan, sapagkat may talata rito, kung isusulat na lahat, ay baka dito sa libutan ay hindi magkakasya. Kaya nga, doon sa panahon po ni Abraham ay maiksi na po. Si Abraham po ay nabuhay, kung inyong mababasahin sa banal na kasulatan, ay 175 sa panahon po yun ni Abraham. At si Isaac ay nabuhay ng 180. Si Moises ay medyo maiksi na rin po ang buhay. Si Moises po ay nabuhay ng 120 bago siya mamatay. Sa panahon po natin ngayon, bihira na po ang umaabot ng 100 taon. Kaya nga po, ang sabi, ang panahon ay pinaikli. Sa panahon po natin, yung pong mga pinanganak ng mga 1935, yung medyo mahaba pa po ang panahon ang buhay ng tao. Pero bibihira na po ang umaabot ng 100. Lalo na po sa panahon nating ito. Sapagkat, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang magiging buhay ng tao sa mga huling panahon ay magiging 70 hanggang 80 na lang. Ganyan po pinaiksi. Pinaiksi na po ang mga panahon. Ito po ay ating mababasa sa Awit, Kapitulo 90. Sa talatang 9, dito ating mababasa. Awit 90, talatang 9, sabi, sapagkat lahat na naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot. Aming winawakasan ang aming taon na parang isang buntong hininga. Ganyan na rin po ang magiging buhay ng tao, na parang isang buntong hininga. Ang mga kaarawan ng aming taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan, umaabot ng 80 taon. Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagat madaling napapawi at kami nagsisilipad. Ganyan na lang po ang magiging buhay ng tao. Lalo na po yung kung makikita yung ipinanganak sa itong 2000 na ito. Ganyan lang po ang magiging buhay ng tao. Ganyan lang po pinaikli. Sabi nga ibig, pabata na stroke. Totoo po. Pabata. Yung iba nga po kung nakikita ko dyan, nasa 70 ang taon. Wala, nakahiga na lang sa kama. Inaalagaan na lang. Hindi na. Kaya nga sabi, kung tayo aabot ng 80, sabi ay hirap at kapanglawan lamang ang ating aabutin. Pero ako sabi ko, ayaw ko dumating ng gano'n. Kung ako'y kukunin ng Panginoon, ay kunin na ako. Ayaw ko nang ako'y aalagaan pa.
kawa na yung mag-aalaga sa atin. Kaya ganyan na po pinaikli ang panahon sa atin. Kung makikita ninyo na sa ating panahon na ito, kung ay dito na po pinaikli ang mga panahon. Hindi lang po buhay ng tao, kundi pati ang buhay ng hayop. Nung panahon po, nung una, kasi po ako 1960s bago po kami kumain ng manok, 6 months, dumalaga. Hintay mo pa. Dumating ang mga araw, pinaiksi na rin ang buhay nila, 45 days, kakatayin na. Kaya ganyan po pinaiksi ang mga panahon. Hindi lang ngayon 45 days, 28 days na lang ang mga inaalaga ang manok. Hindi nyo, gano'n po niyan. Ganyan po pinaiksi ang mga panahon. Sa pag-aani, dati ang palay umaabot ng 6 months. Ngayon, 90 days, ani na. Ganyan po pinaikli lahat. Kahit yung mga appliances na yan, dati ang mga electric pa niya tumatagal. Ngayon may warranty 1 year. Ngayon ng 1 year, sira na rin. Hindi mo na magagamit ang warranty. Kaya nga po, ito po ang ginagayon ko sa ating mga pinag-aaralan na ang sabi, sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paiikliin. Kaya nga, pinaikli na po ba sa panahon natin ito ang panahon? Ngayon nga, ulitin ko yung 7:29 ng unang Korinto. Ngunit sinabi ko sa inyo, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli. Ang panahon po yung mga pinaikli na. Upang mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging tulad sa walang asawa. Kaya, ang lahat po ng bagay ay pinaikli na. Tayo po ay tulad na lamang sa anino. Na ang sabi nga po sa aklat ni Job, sa Kapitulo 14, ganyan lang po ang magiging ating buhay. Sapagkat nga po, ang lahat ng bagay, ang panahon po ay pinaikli na. Kaya, ito po ba ay nagaganap sa panahon natin? Tayo na po ba ang dinatnan ng katapusan ng mga panahon? At tayo po ba ay nasa huli? Yun po ang ating pag-aaralan. Sa banda-banda rin na lang po. Kaya nga dito po, ang sabi nga po dito, ang buhay ng tao, ang sabi dito, Job 14:1, ang sabi, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya ay umuusli na gaya ng bulaklak. Ganyan na rin po ang magiging buhay ng tao. Siya ay umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas. Siya na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Ganyan na po tayo. Natin po yung anino, pag nakita natin, maya-maya, nawawala na. Ganyan na lang po, tayo ay tulad ang buhay ng tao. At dito rin po, sa Awit, Kapitulo 102, dito po yung sinasabi, sa talatang 11, Awit 102, talatang 11, ang sinasabi dito, ang aking mga kaarawan ay parang lilim na kumikiling. Ganyan lang po ang magiging buhay ng tao. Ang aking kaarawan ay parang lilim na kumikiling at ako'y natutuyo na parang damo. Ganyan lang po tayo. Hindi po na tayo katulad ng panahon ng una. Sa panahon po ng una, inanuwi talaga. Siyam na raang taon. Gano'ng katagal? Tayo po. Laan 60. Wala, mahina na. Kaya nga tayo i-declare na senior na. At dito rin sa Awit 144, kaya nga ang sabi dito,
Sa talatang 4 ay ganito po sabi, ang tao ay parang walang kabuluhan. Ganyan lang po, parang walang kabuluhan. Ang kanyang kaarawan ay parang lilim na napaparam. Ganyan na po tayo ito. Parang tayo itong lilim na napaparam. Kaya nga, yung nga po ang sinasabi na ang sa ating pinag-aaralan sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiikliin. Kaya nga po ba, tayo po ba'y sa panahon ito'y pinaikli na? Tayo na po ba ang nakakaranas ng hula dito sa banal na kasulatan? Sa atin na po ba nagaganap itong mga salita na ito? Sapagkat marami na nga nagsasabi, life is too short. Maiksi. Kaya nga, kung tayo po'y sinasabi, tayo na nga po ba'y nasa huling araw na? Tayo na nga ba ang dinatnan ng katapusan ng panahon? Yung nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung sa unang Korinto 10:11. At saka yung sa ikalawang Timoteo 3:1. Na alamin mo sa mga huli. Sa atin na po ito nagaganap eh. Ito po binasa ko na sa inyo noong nakaraan sa ating mga pag-aaral. Ulitin ko na lang po. Ito po sa ating panahon nagaganap. Yung sa ikalawang Timoteo 3. Basahin ulit natin. Sabi dito, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mga panganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigay sa kanyang sarili, maibigay sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuway sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigay sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigay sa kalayawan kaysa maibigay sa Diyos, datapot may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang kapangyarihan nito, dumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat ang mga ito ang nanggagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling nalipos ng kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag-aral kailan may hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ito po ba'y nagaganap sa panahon natin? Kaya ito nga po ang ating alamin kung tayo nga po ba ay nasa huling araw na. Kung tayo po ba'y ang ginatan ng katapusan ng panahon. Sapagkat meron din sinabi ang ating Panginoong Jesucristo, unahan ko na po yung sinabi dito sa 6, Juan Kapitulo 6, sa talatang 40, sa 6:40 ng Juan, sinasabi ito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ito sabi natin ating Kristo, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Kaya nga ito po iaalaman natin kung itong panahon na ito natin, kung tayo po ba'y nasa huling araw na. Kaya nga inasabi dito na ang bawat nakakita sa anak ay sa atin po, hindi po natin nakita ang ating Panginoon. Pero meron din po sinasabi dito sa Juan 20, 29, magabat hindi natin nakita ang ating Panginoon. Ang sabi po naman dito sa Juan 20:29 ay sabi ganito, sinabi sa kanya nito Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Ano sabi dito? Mapalad yaong hindi nakakita, ngayon may nagsisampalataya. Basta kapalaran po tayo na hindi siya natin nakita, ay tayo nagsisampalataya. Tayo po'y ibabangon sa huling araw. Yun nga po ang ating pag-aaralan. Kung tayo po ba ay nasa huling araw na sa panahong ito. Sapagkat dito po, pansinin po ninyo dito sa aklat ng ikalawang Pedro, meron po tayong babasahin dito.
Sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, sa talatang 8, ito po ay pansinin natin. Kaya atin pong titingnan kung tayo nga po ba ay nasa huling araw na. Dito ay sinasabi, 3:8, ikalawang Pedro 3:8. Dapat wag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Yung isang araw lang po yun, katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ano po sa panahon natin, nakakailang araw na po tayo sa Panginoon? Kung tayo'y nasa nakatapos na po tayo tayo po'y ano po pa ngayon? 2024. Ang ibig po sabihin, nakatapos na po tayo ng 2 araw sa Panginoon. Kaya meron po tayong babasahin, isa pa pong ating pag-aasasaako, sapagkat ang panahon po at ang taon ay nahati po, BC at AD. Ganyan po pag-aaralan. Yung pong BC, ngayon po sinasabi before Christ. Yung pong AD, kasi ako po nung araw, hindi ko rin alam, akala ko po nung araw, after that yun. Hindi po pala ayun. Kung yun po pag-aaralan, ang AD po ay po sila sa Latin words na sinasabi, Anno Domini. Ang ibig po sabihin noon ay beginning of Christ. Kaya nga, sa beginning, sa pasimula po ng ating sa kapanganakan, ay tayo po ay nasa 2024 na. In the year of our Lord. Kaya nakakatapos na po tayo ng 2 araw sa Diyos. Meron po akong babasahin sa inyo dito sa aklat ni Osias, tingnan natin kung tayo nga ba'y nasa huling araw na. Dito po, mayroon tayong mapapansin at mababasa sa aklat ni Osias sa Kapitulo 6. Babasahin ko 1 hanggang 2. Ay ganito sinasabi. Magsiparito kayo, at tayo manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo, siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Sa 2, pagkatapos ng 2 araw, tapos na po ba ang 2 araw? 2024 na po ngayon, tandaan natin. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Tayo po ba'y muling binuhay? Tayong sa mga mananampalataya ay dito po alamin natin kung tayo po'y muling binuhay. Ang sabi dito sa Efeso Kapitulo 2, talatang 1, ay ganito po ang sinasabi. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ito po'y doon sinasabi sa mga nagsisampalataya. Ito po'y doon sa mga kay Kristo. Tunay na nananampalataya kay Kristo. Sabi, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. At gayon din po ang sinasabi dito sa Colosas Kapitulo 3,
Sa Colosas, Kapitulo 3, sa 2, pala sa 2. Sa 2:12 ng Colosas ay meron po sinasabi dito, ang sabi dito sa 12, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya. Tayo po yung muli ng binuhay. Sapagkat nung una po tayo patay sa ating mga kasalanan. Ngayon, ano sabi? Na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po yung binuhay na sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tayo po noon ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Ano sabi? Na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. At nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, doon po tayo namatay. Tayo po ay namatay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuloy ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayo. Tayo po ay binuhay. Binuhay kayo, kalakip niya. Tayo po nakalakip na po tayo sa Kanyang pagkabuhay na maguli. Ay Kanyang binuhay kayo, kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Ito po ay doon sa tunay na mananampalataya at tunay na kay Kristo. Nga po ito nililiwanag ko sa inyo, kasi nga yung pong ating binabasa sa Oseas sa 2, sinabi, pagkatapos ng 2 araw, muling bubuhayin niya tayo. At dito pa rin po sa Colosas 3, talatang 3, kaya nga sabi, sapagkat kayo namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung pong ating mga buhay, yung pong nakatago na kasama ni Kristo sa Diyos. Sa 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, yung pasisyo po ibabalik muli, mahayag po siya, ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Tayo po yung mga kasama niya sa kaluwalhatian. Kaya po ito yung nililiwanag ko sa inyo. Kaya ibabalik natin dito sa 6:2. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw, tayo po ba'y pumasok na sa 3 araw? Tapos na po yung 2 araw eh. Tayo po ay 2024 na. Ano po sabi? Hindi po sinabi dito pagkatapos pa ng 3 araw. Di po sabi po dito, ulitin ko, pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhay niya tayo. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. At tayo mga bubuhay sa harap niya. Yun nga po yung binasa ko sa inyo. Sabi, sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at mabubuhay sa harap niya. Kaya nga, kung ibabalik natin sa Juan 6, na binasa ko sa inyo kanina, sa 6:40, ang sabi, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat makakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at siya'y ibabangon sa huling araw. Ano po sabi? Kailang ibabangon? Sa 3 araw. Sa Oseas 6:2, sa huli, sabi, sa 3 araw ay ibabangon niya tayo at tayo mabubuhay sa harap niya. Tayo po ba'y nasa huling araw na? Tayo po'y pumasok na sa 3 araw. At dito pa po sa 6:44, kaya nga sabi ng Juan, walang taong makakalapit sa akin maliban ng Amang nagsugo sa akin, at sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Tayo po'y lumalakad na sa huling araw. Sa 3 araw, anong sabi sa Oseas? Ibabangon niya tayo. Kaya,
kung tayo po ay nasa huling araw na, dito po sa huling araw na ito ay wala na pong nakakaalam. Kung babasahin po natin, ibabalik natin yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan dito sa Mateo 24. Sa panahon pong ito, wala na pong makakaalam sa pagdating ng Panginoon. Pero tayo po'y nasa ikatlong araw na. Ito na po ang ikatlong araw. Kasi sabi, ang isang araw sa Panginoon ay katumbas ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katumbas ng isang araw. Tapos na po ang 2 araw. 2,000 taon na po tayo ngayon. Mahigit na. Kaya tayo po'y pumasok na sa ikatlong araw. Dito na po, walang makakaalam kung kailan darating ang Panginoon sa panahong ito. Dito sa Mateo 24, sa talatang 27, babasahin ko sa inyo ang sabi dito. Sabi, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Gayon din po ang pagparito ng tao. Sabi, sapagkat gaya ng araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daon. Ganun po. Sa panahon po yun, nung bago gunawin. Ganun po yan. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak. Gayon po itinalintulad ang pagparito ng anak ng ang ating pong Panginoon. Hindi po lang sila po yung mga pinag-aasawa lang, nagsisikain. Kaya nga, dito yung sinasabi sa 40, sabi, itas na po muna natin, lagpasan po muna natin yung 40 tsaka 40. Kaya sabi sa 42, mangagpuyat nga kayo, sapagat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Sa panahon po natin na ito, hindi na po natin malalaman ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga sa 24, 24 ng Mateo, ayan, 20 ba yung nangyayaw sa kanila? Kaya nga, ang sabi, kayo'y magsipaghanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sa panahon pong ito, wala na pong makakaalam kung anong araw darating ang Panginoon. Maring bukas, makalwa, sa 2050, 2090, wala na po. Sapagkat yun nga po ang sabi sa atin. Wala na pong makakaalam. Kaya ang sabi sa atin, tayo po'y magsipaghanda. Dito naman po sa aklat ni Lucas, ganito ang sinasabi po naman sa 17, sa 26 hanggang 30, ay ganito po sila sabi. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay ganyan din naman mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol sila lahat. Ganun po ang nangyari sa panahon ni Noe. Hindi po alam ng tao na ganun ang mangyayari. Ganyan din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay, tatapwa ng araw na umalis sa Sodoma si Lot. Kasi nga po siya sinabihan na umalis ka na dyan. Ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Ganyan din naman mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Ganyan din po. Hindi po nila nalalaman. Wala pong nakakaalam. Kaya sa atin po, wala rin pong makakaalam. Pero tandaan po natin,
na sinabi sa ikatlong araw. Tayo po'y pasok na sa ikatlong araw. Hindi po sinabi pagkatapos pa lang ikatlong araw. Kaya dito sa aklat ni Marcos, dito po'y sinasabi sa 13, sa talatang 35, kaya nga po ang sabi dito ni Marcos sa 13:35, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon, wala po nakakaalam kasi. Talaga wala na po makakaalam kung sa hapon o sa hating gabi o pagtilaok ng manok o sa umaga. Wala na po. Wala na pong, pero tayo po'y nasa ikatlong araw na. Tayo po ibabangon sa ikatlong araw. Pero dito po ay wala na pong makakaalam kung ano. Ang ating pong tandaan kung siya'y dumating na, dito balik natin sa 24 kung paano natin nalalaman na siya'y dumating. Dito sa Mateo 24 talatang 40, ganito po ang sinasabi: kung magkagayon ay sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kung makita po niyo ang nangyari ang mga bagay na ito, merong dalawa, ang isa'y kinuha at isa'y naiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sapagkat nga po ang sabi, isa pa po dito sa yung sa Marcos, yan po ang tanda na siya'y dumating na. Yung po sa Lucas, sapagkat wala na pong makakaalam. Sa 17:34 ng Lucas, ang sabi dito, at sinabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sasahigaan. Pero yung sa Mateo, sabi ang nasa bukid. Dito naman ang sabi ko sa inyo, sa gabing yaon dalawang lalaki ay sasahigaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ng isa at ang isa'y iiwan. Yan po ang tanda na dumating na ang Panginoon. Sapagkat meron pong darating, pagdating po ng Panginoon, ay meron pong mga buhay. Yun na nga po ang sinasabi natin dito sa Thessalonica, Kapitulo 4, talatang 16, na ang sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw ng isang tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ano sabi sa 17? Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira, pag dumating po ang Panginoon at tayo nangabubuhay pa, nga po sabi, ang dalawa ay gumigiling, ang isa'y kukunin, isa'y iiwan. Sabi, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama niya sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ina po ang tanda na siya'y dumating na at inagaw na po ang mga banal. Kinuha na po. Kaya nga, tayo po'y magsipaghanda sapagkat hindi natin nalalaman, yung nga po ang sinasabi ko sa inyo, hindi po natin nalalaman sa panahong ito ang pagdating ng ating Panginoon. Pero ito po'y sinabi ko na sa inyo, tayo po'y nasa ikatlong araw na. Kaya nga ulitin ko yon, 13:35 ng Marcos,
Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o pagtilaok ng manok o sa umaga. Wala na pong makakaalam. Ang tanong ay sa iba, kayo ba'y kasama? Wala salita rapture po yun na. Wala po dito ang sinasabi po dito ay pag-aagawin yung mga buhay na natitira. Yung po yung mga tunay na kay Kristo, yung pong tunay na sumampalataya. Sapagkat lagi po siya sabi yung tunay, sapagkat marami pong banggit dito ng pananampalataya. Kung kusang sila ng pananampalataya na bibilang, may hidwa, paimbabaw, maling pananampalataya, pananampalatayang walang kabuluhan, at sakdal na pananampalataya. Kaya nga, tayo po'y mag-iingat na. Baka pagdating ng Panginoon ay tayo marat ng sa ating na hindi tayo ganun. Sa iba po naman, na hindi pa sumasampalataya, eh sabi nga po, kung ibabalik natin dito sa ikalawang Pedro Kapitulo 3, ibalik natin sa ikalawang Pedro Kapitulo 3, ulitin ko uli yung 8 hanggang 9 ay ganito. Datapat, huwag ninyong kalimutan mga minamahal. Kaya nga po ito sinabi ni Pedro. Huwag ninyong kalimutan ang mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Sa 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, gaya ng pagpapalibang pinilalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa inyo, dun sa papong hindi pa sumasagot. Nagpapahinuhod pa po ang Diyos. Sabi, kundi mapagpahinuhod sa inyo, hindi niya ibig ang sino may mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yung iba'y, saan ako mananampalataya? Saan ako tatanggap? Nga, sabi nga dito, sa ikalawang Pedro 3:15, ang sabi, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang binigay sa kanya ay sunulatan kayo. Nagpapahinuhod pa po ang Diyos hanggang sa panahon ito. Yung kanyang pagpapahinuhod po ay pagliligtas. Kung nasabi, saka na. Pero alam po yung punin natin dito, may talata po. Kayo nga hindi nakakaalam ng araw ng bukas. Sino ang nakakaalam ng araw ng bukas? Kung araw ng bukas ay biglang dumating, hindi tayo nanampalataya. At kung araw ng bukas, biglang kunin ang ating buhay, hindi rin natin natanggap ang ating Panginoon. Sapagkat, ang sabi dito sa aklat ni Santiago, Kapitulo 4, sa talatang 14 ay sinasabi, kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw sa sandaling panahon ay lumilitaw pagdakay napapawi. Kaya nga po tayo tulad lang sa anino. Ang Diyos po'y nagpapahinuhod sa atin. Na hindi niya ibig ang tao'y mapamak. Kung tayo kung papaliban pa, baka tayo matulad doon sa sinasabi sa aklat ni Lucas
Na ang sabi po sa 12, sa isang taong maraming ari-arian, sa Lucas 12, talatang isasa natin sa 19, anong sabi dito? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingi sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapakanino kaya. Kaya nga po, wala pong nakakaaram sa atin sa araw ng bukas. Kaya tayo po'y maghanda. Na sabi nga dito sa Gawa Kapitulo 3, talatang 19, kaya nga anong sabi dito? Ulitin natin po yung 3:9 ng ikalawang Pedro. Anong sabi dito? Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinalagay ng iba, kundi mapagpahinod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino may mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ano ang sabi dito sa Gawa Kapitulo 3, talatang 19? Kaya nga mangagsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y magbalik loob sa Panginoon. Ilang po naman ang sabi sa kung sino ang maliligtas. Ang sabi nga dito sa Marcos Kapitulo 16, nang sabihin sa mga alagad ng ating Panginoon sa 16:15 hanggang 16 din ng Marcos, ano ang sabi? Sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kung tayo'y namatay na hindi tayo natanggap ang ating Panginoon, ang sabi, ang sumampalataya ay maliligtas. Tayo ba'y makakasama pag dumating ang Panginoon? Sapagkat yung pong mga namatay kay Kristo ay unang bubuhaying maguli. Kung ibabalik natin sa Tesalonica 4, sa 14, ay itaas natin ang 13, sabi, ngunit hindi namin ibig kayo di makaalam mga kapatid tungkol sa nga natutulog, upang kayo huwag magalumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Yung pong iba hindi na namatay, wala na pong pag-asa yun. Sapagkat kung tayo nagsampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman ang natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Yun po yung mga namatay. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangauna sa anong paraan sa nangatutulog. Tayo, sabay po yan. Bubuhay, ibabangon na nga po, sabi. At kay ibabangon sa huling araw. Yung pong mga natitirang buhay, kasama na po agawin. Kaya tayo po'y mag-ingat na sa ating lakad. Kaya sa atin namang nananampalataya na at tayo tumatalima, ano po ang sabi sa atin dito sa habang tayo nag-aantay sa ating Panginoon? Ang sabi nga dito sa unang Pedro Kapitulo 4,
Ang sabi sa talatang 2, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Life is too short. Kung tayo ay kakaunti na lang ang buhay, kakaunti na ang panahon natin, lalo na tayong mga senior. Ano ang sabi? Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y mga buhay na lang. Yung ating nalalabing panahon, tayo po'y mabuhay na lang sa kalooban ng Diyos. Sabi, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon. Sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Nung una po sa atin, wala naman sa atin po, tagang lumakad din tayo din sa ganito sapagkat sukat na ang panahon, ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masasamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan. Ito'y napagdaanan na natin. Sa mga kayamuan at sa kasuklam-suklam, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pong mga una, yung mga patay. Dati sila sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sa 4, ikinangahanga nila na ang bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila ngayon nang sa gayong pagpapakalabis sa kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Kaya nga itong 4:7 nitong unang Pedro, ano sabi? Ngunit ang wakas ng mga bagay ay malapit na. Kaya nga po tayo, wag na po na tayo mabuhay sa mga masasamang pita ng mga tao. Kaya nga sabi sa 4:7 ng unang Pedro, sapagkat ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Hindi po ba ang sabi sa atin doon sa Mateo, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tiisin na natin. Sasandali na lang tayo sa mundong ito. Tayo po'y magbuhay na sa kalooban. Ingatan po natin ang ating pananampalataya. Hanggang sa tayo, kung hindi man tayo kunin na hindi pa dumadating ang Panginoon. Sapagkat, sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat, dito sa Timoteo, dapat po maingatan na natin ang ating pananampalataya. Sa ikalawang Timoteo 4, tasan natin ng 5, ang sabi nga dito ni Pablo kay Timoteo, 4:5, simulan natin. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Sabi niya sa 6, sapagkat ako'y naiyalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ito po ang ating dapat tatandaan hanggang sa dumating ang ating pagpanaw. Sabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Kung sabi ni Pablo. Natapos ko na ang aking takbo. Ano po yun? Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya nga po, hanggang sa ating tayo kunin na rito, ay maingatan na po natin ang ating pananampalataya. Sapagkat kung dumating man ang Panginoon at tayo'y kinuha na, sabi, yung mga namatay kay Kristo ay unang bubuhay maguli. Kaya nga, ang mabuhay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. May talata po noon. Kaya, ulitin ko po yung
Ikalawang Timoteo 4:6, sabi, sapagkat ako'y naialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatuwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Ito po tanda natin sa huli. At hindi lamang sa akin, ano po yun, kundi sa lahat din naman ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ito po ito sa naghahangad. Dapat po maingatan natin ang ating pananampalataya. Huwag na po tayong mabuhay. Kaya ulitin ko po yung unang Pedro. Kaya nga ulit natin sa inyo. Ikalawang Pedro 4:2, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masasamang pita ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Doon na po tayo mabuhay. Tayo po'y inaantay na lang natin ang kaarawan ng Panginoon. Wala na pong nakakaalam sa panahong ito. Pero tandaan natin, tayo po'y nasa ikatlong araw na. At sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo. Hindi po sinabi pagkatapos pa ng ikatlong araw. Kaya nga, wala na pong nakakaalam sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya po tayo mag-iikat na sa ating lakad sa pananampalataya, at doon po sa hindi pa, ay tayo po yung magbaliklod na. Na ang sabi nga, ulitin ko, yung 3:9, hindi mapagpaliban at 3:9 ng ikalawang Pedro, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod na hindi niya. Ang Diyos po'y nagpapahinuhod pa sa atin. Na hindi niya, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig ang sino may mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yung sa 3:15 ng ikalawang Pedro, at inyong ariin ang pagpapahinod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Kaya nga meron pa rin isang ditong talata sa unang Juan kapitulo 9. Kaya nga ano sabi, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya nga po yung binasa ko sa inyo sa Colosas, pinatawad sa mga nagsisampalata, pinatawad na sa atin ang ating mga kasalanan. At tayo po'y lalakad na sa panibagong buhay. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Kaya hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral, at itutuloy na po natin sa mga susunod nating pag-aaral.